Update po tayo sa galaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga wet market. Ngayon pong may mga serye ng big time oil price hike. May update po dyan si Bombo Beta Servito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbabantay sa mga presyo at supply ng mga pangunahing bilihin at agricultural products sa isang pampublikong palengke. Kasama naman sa nasabing aktibidad ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture. Sa pag-ikot ng ating Bombo Radio News Team, inalam natin ang presyuhan ng mga manok, baboy, isda at gulay sa wet market. Ayon sa ilang tindera, wala silang kontrol sa presyo dahil inaangkat lamang nila ang kanilang mga tinda mula sa mga supplier. Ang presyo ng buong manok ay tumatakbo sa 190 pesos kada kilo. Sa mga parte naman ng manok tulad ng leg part ay 200 pesos kada kilo, thigh part na 230 pesos kada kilo at chicken fillet naman na nasa 240 pesos kada kilo. Pagdating naman sa karne ng baboy, ang presyo ng fresh na pork chop cut at laman ay 280 pesos kada kilo. Ang pata naman ay 260 pesos kada kilo at ang liempo ay nasa 340 pesos kada kilo. Sa presyo naman ng mga seafood o lamang dagat, ang hipon ay nasa 550 pesos kada kilo, bangus na 260 pesos kada kilo, maya-maya na 500 pesos kada kilo, galunggong na 240 pesos kada kilo at daing na nasa 180 pesos naman kada kilo. Inalam din natin ang presyuhan ng mga pangunahing sangkap tulad ng bawang, celery, bagyo beans at carrots na nasa 120 pesos kada kilo, luya at onion leaves na nasa 140 pesos kada kilo, sibuyas, patatas at kalabasa na nasa 70 pesos kada kilo at kamatis na nasa 40 pesos naman kada kilo. Inihayag ni Emily Rebote, isang vegetable seller, na unti-unti na raw tumataas ang presyo ng mga bilihin at wala silang magagawa dahil wala silang price control sa kanilang mga paninda. Narito ang naging pahayag ni Emily Rebote. Yung iba unti-unti, nagsisimula na siguro regarding kasi sa as nga ng gas, syempre lahat niyan tataas. May iba naman, yung pa rin ang price. May iba, tumataas na. Wala kaming price control. Kasi ngayon, syempre, kung yung dating ngayon, may iba kasi na mas mababa yung ganito, may tendency tomorrow, mas tumaas siya or pwedeng bumaba. Hindi siya, hindi stable yung Hindi ko po masabi. Kasi, before kasi, pag magmamahal na araw, tumataas yung price. So, ngayon hindi ko masabi kasi gawa nga ng, diba, gawa ng mataas ang gas. So, matik yan, talagang lahat ng commodities, lahat ng tataas. Ayon naman kay Sara Rivera, isang fish seller, kung ano ang itinaas ng presyo ng gasolina ay siya ring itinaas ng mga kalakal dahil hindi naman daw makakapalaot ang mga bangka ng mga mangingisda kung walang gasolina. Pakinggan naman ang naging pahayag ni Sara Rivera. Sobra taas na, talagang grabe. Doble na. Kung ano yung taas ng gasolina, siyang taas ng mga kalakal. Halos lahat, tapos wala pang makuha kasi walang lumalaot dahil nga sa sobrang taas. Hindi po, kasi talagang sa punduhan conforme sa dating ng kalakal. Pag nagtaas sila, magtataas ang mga tindera. Baka sobra. Kasi pataas ng pataas talaga, yung mga gasolina natin sobrang taas na. Doon nababate, hindi naman makakalaot ang bangka nung walang gasolina. Kaya siguradong doble-doble. Lahat ng tracking, tataas. Hindi maikakailang malaki ang epekto ng oil price hike sa production at transport cost ng mga bilihin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.